Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Monday, Brad Jeff. Good morning to you. Morning, Pastor. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan, nasa labas lang tayo saglit. Oy, Oo wala nga. ka pala sa iyong Batcave, yung ang tanong ko kahapon. Correct. O sige, so baka meron kang laundry na pupuntahan o anuman. Sige, go ahead, Brad Jeff. Pastor, anong magandang balita? Lunes ulit simula ng ating pagtatrabaho ngayong linggo. Nako, maganda muna itong mga nanonood sa atin. Tita Maribel Abelio, 10 ng kanyang mga sales team, si Fred, si Romel, at si Lemuel, sales and marketing team. Bago mag-meeting, nakikinig muna sa atin. And of course, Jermaine at Romel Kaduldulan, thank you so much for having us yesterday. May tanong ako sa inyo mga kababayan at sa mga kabrad natin. Alam niyo ba yung moment na parang wala ka ng choice? Nangyayari na po ba yan? Yung cornered ka na, yung wala kang pwedeng takbuhan. Yan po kasi eksena dun sa Exodus 14 na kukwento ko lang maigsi sa inyo. Nasa harapan nila Red Sea, malulunod sila. Sa likuran naman nila, yung buong hukbo ni Pharaoh, yung Pharaoh ng Egypt. Mga galito, armado, talagang handang patayin sila o ibalik sila sa pagkakaalipin. I don't know, maybe walang dagat tayong kinakaharap o wala namang sundalong mga gusto tayong patayin sa likod. Pero ano yung nape-pressure ka ngayon na harap at likod, kanan, kaliwa? Parang yung financial pressure, family problem nandiyan sa harap, financial pressure nasa likod, major life struggle, maaring karamdaman na parang sinabi sa'yo, ilang buwan na lang matitira sa'yo. So parang, alam mo yon, Lord, talagang ito talagang tadhana ko. Anong tanong natin, Lord, anong gagawin ko? Wala naman na akong madaanan, harap, likod, and all. Sabi kasi sa kanila ni Lord, huwag kayong matakot. You just have to stand firm. Sinabi rin sa mga Israelita. At makikita nyo yung deliverance na gagawin ko sa inyo ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Kaya sabi sa Exodus 14:14, ito po ating verse, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Yung po sinabi kay Moses. So point number 1 ko lang, sometimes si Lord nililid tayo sa impossible situation on purpose. Hindi aksidente na dinala ka ni Lord ngayon sa sitwasyon mo. Sabi ni Lord, nauna na ako dyan sa gyera mo. Si Lord mismo mag-lead sa atin towards our victory. Kasi gusto niyang ipakita na yung mga dinedependahan mo, yung mga kinakapitan mo, kung hindi ako yan, limited yan. Kakapusing ka dyan. So minsan may mga imposible tayong sitwasyon sa buhay na imbitasyon ni Lord para magtiwala sa Kanya. Pangalawa po, faith doesn't always means movement. Hindi kailangan laging gumagawa ka ng solusyon. Minsan kailangan ka lang manatili, magdasal, at umasa sa Kanya. Do not be afraid, sabi niya sa mga Israelita. So grabe no, in the midst of chaos, problem, pressure, stillness ang solusyon ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon, baka time mag-pause ka muna, instead na maghanap ng mauutangan, instead na gumawa ng diskarte, mag-pause ka and pray. Pause and pray. And lastly, pangatlo, indulge me, obedience activates miracle. Sabi ni Lord, itaas mo yung staff mo, Moses, nahati yung dagat. Hindi gumalaw yung tubig ng kusa. Kinailangan din ng pananampalataya ng mga Israelita. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kailangan mo ng step of obedience. Yan po ang kailangan natin ngayong araw na to. God can turn your obstacle into opportunity to experience His blessing. Amen? So ulitin ko po, Exodus 14:14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa kagalagitnaan ng Red Sea na kinakaharap namin sa buhay at sa likuran namin ay mga bagay at mga taong gusto kaming mamatay or mawalan ng pag-asa. Ikaw, Lord, ang gumagawa ng posible sa mga imposibleng sitwasyon. Ano man, Lord, Red Sea kinakaharap namin ngayon, we're inviting you, Lord God, come into our midst today. Yung presensya mo kailangan namin. At ang step of obedience namin ang magbibigay sa amin ng miracle. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa pakikinig po namin na napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We pray today muli. Siya po'y biyayaan nyo ng lakas ng pangangatawan at tibay ng kalooban sa panibagong linggo, hamon po sa kanyang pagbibisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Brad Jeff, mabuhay ka. Thank you very much and we'll catch you again tomorrow. Bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Countdown begins. Ang bilis.
Maraming salamat, Brad Ed. Enjoyin ko muna yung aking paglalaba ngayong Lunes at ako'y mayroon lang bibilin. Yan. May grocery run. Bibili siya Oo. ng sabon. bili ka ng Mr. Clean. Oh, Okay. galingan mo Speed Okay, detergent ang bilin mo. Okay, Ajax. Ajax. Ba? Isang kuskus, ayos. Talagang paghahalataan Super ng mga weak edad nyo. Okay, sige. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God Thank bless. you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.